Alamin natin ang latest sa Super Typhoon Nando. Narito po si DOST Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa super typhoon na si Nando at ang pinag-ibayan nitong habagat base sa latest tropical cyclone bulletin at weather advisory na ipinalabas nga ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga. So unang-una, makikita po natin na sa Doppler radar ng Pag-asa dito sa Apari Station ay nakikita na nga yung sentro ng bagyong si Nando ay patuloy na kumikilos patungo dito sa may bandang Babuyan Island. At dito naman sa ating latest satellite imagery, makikita natin yung malawak na kaulapan na dala ng bagyong si Nando ay umaabot hindi lamang sa Northern Luzon kundi maging ilang bahagi ng Central Luzon. Kanina alas 10 ng umaga, ang mata ng super typhoon na si Nando ay tinataya nating nasa layong 110 kilometers na lamang ang layo silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umabot na hanggang 215 kilometers per hour, malapit sa gitna. At yung pagbugso ng hangin, aabot na hanggang 265 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na ngayong araw ay samantala naman inaasahan natin pag-ulan na dala ng bagyo. Ang wind signal, nagpapakita ng lakas ng hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. Ang weather advisory naman na inisyo ng Pag-asa kaninang alas 11, nagpapakita ng posibleng dami ng ulan na dala ng either bagyong Nando sa Hilaga at gitnang Luzon, and then ang pinag-ibayang habagat sa ilang bahagi ng gitnang Luzon at ng Southern Luzon including Metro Manila. Unahin natin yung pag-ulan na dala ni Nando. More than 200 millimeters of rain. Inaasahan natin ngayong araw dito nga sa Cagayan, Apayao, Batanes Group, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Abra. So talagang napakaraming paulan po niya, no? Samantala 100 to 200 millimeters of rain, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Benguet at La Union. 50 to 100 millimeters of rain naman sa mga lugar na naka-highlight ng yelo, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija. Mga pag-ulan na dulot ng bagyo, mga pag-ulan naman na dulot ng habagat, inaasahan natin 100 to 200 millimeters of rain, Occidental Mindoro. The rest na nakikita po natin naka-highlight ng yellow, including Metro Manila, 50 to 100 millimeters of rain. So paalala natin, no, unahin natin mga lugar na may wind signal. Sa dami ng paulan na inaasahan po natin, hopefully nasa matataas na po kayo, nakalikas na po kayo sa matataas na lugar or nasa evacuation center na kayo, sapagkat inaasahan po natin na magdudulot ito ng pagbaha. Yung mga pag-ulan na dala ni Nando sa mga low-lying areas, sa mga areas na malapit sa gilid ng ilog, at posibleng pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Yung mga areas sa paligid ng ilog, posibleng sa dami ng ulan, tumaas yung water level at umapaw, or yung outflow mula sa mga ilog ng karatig lalawigan na inulan ay pumunta sa inyong lugar. So yun po yung dalawang senaryo na dapat maging alerto tayo, lalong-lalo yung community malapit sa tabing ilog. And of course, yung mga lugar na flash flood at landslide prone area, nakalagay rin po yan sa mga hazard map na naka-distribute, and hopefully may copy po ang yung local government at saka local DR officials para maging gabay sa kanilang disaster preparedness and mitigation measures sa inyong lokalidad. Samantala, bukas inaasahan natin na halos ilang lalawigan na sa kalurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon at dito nga sa Occidental Mindoro ang posibleng makaranas ng pag-ulan dala ng bagyong si Nando at ng pinag-ibayong habagat. So dapat maging handa pa rin po tayo, no, regardless of the amount of rains, basta po nasa lugar tayo na may bagyo, may wind signal, maging alerto po tayo. Ang pinag-ibayang habagat naman or southwest monsoon ay posible ring magdulot ng mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na walang wind signal. For example, ngayong araw, mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin asahan sa Metro Manila, sa mga ilang lugar sa Central Luzon na wala namang wind signal, sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, and Mindanao. Bukas naman, pagbugso ng hangin, posible pa rin sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Island, at sa ilang bahagi po ng Central Luzon, habang sa darating na Miyerkules, sa Luzon at Panay Island. Dahil ito yung pagkakataon na totally malayo na yung bagyo sa atin, pero mas mapag-iibay pa yung habagat at posibleng ang masakop ng lakas ng hangin itong buong Luzon.
Yung lakas ng hangin na ito sa mga karagatan sa paligid po ng mga lugar na ito ay posibleng maging katamtaman hanggang sa maalon. Iba yung pag-ingat po sa mga kababayan nating papalaot. Samantala sa mga lugar na may wind signal, yung mga bahaging karagatan inaasahan magiging maalon hanggang sa napakaalon, hindi po papayagang maglayag ang anumang uri ng sakyang pandagat doon. In terms of, sea conditions, kung mapapansin po natin, itong naka-highlight ng red, ito yung mga lugar na posibleng ang pagtaas ng alon ay umabot mula 2.8 hanggang 14 meters. Yung 14 meters posible po dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. So generally, wala po talagang dapat pumalaot sa mga karagatan sa paligid nitong Northern and Central Luzon area na naka-highlight po dito sa ating presentation. At in terms of storm surge or yung daluyong dahil sa paparating na bagyo, taas ng daluyong, posibleng umabot ng 3 meters sa mga coastal areas ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. Mula 2.1 hanggang 3 meters naman sa mga coastal areas ng Cagayan. Dito sa eastern section, Ilocos Norte, western section, at sa buong Ilocos Sur. And then 1.2 sa may bandang southern part po ng Ilocos Sur. So, yung storm surge, ito po yung biglaang pagtaas ng alon sa mga coastal areas dahil sa paparating na bagyo. Dapat po, sa mga oras ito ay nakalikas na. Kung na-identify kayo na talagang madalas kayo maapektuhan ng matataas na storm surge dahil sa mga bagyo, ay hopefully nasa mas mataas na po kayo at ligtas na lugar. Yung mga bangka nyo, hopefully na itali na para hindi po tangayin ng mga tataas na pag-alon or masira nito. So patuloy pa rin pagpapaalala natin dahil sa super typhoon na si Nando at sa pinag-ibayang habagat, dapat po lahat ay handa sa mga informasyon, laging updated, lalong-lalo na sa 3-hourly information ng Pag-asa hinggil nga sa tropical cyclone na si Nando. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng community and family plan. Pag sinabi natin ito, yung usual na dapat nakipag-coordinate na tayo, simula pa ng mga unang araw ng pagbibigay natin ng babala, nakipag-coordinate na po tayo sa ating local government at local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Pangatlo, hopefully by the time na napapanood nila, naka-ready na po emergency kit dahil yun nga, ilang araw tayo nagbibigay babala patungkol sa bagyo. At pangapat, hopefully, nakalikas na po kayo sa mga mas ligtas na lugar, may tinakdang evacuation center. Ang low pressure area naman or isang sama ng panahon sa labas ng PAR, kaninang alas 8 ng umaga ay nasa laing 1,345 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So ngayon wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, subject for monitoring din dahil inaasahan natin na bukas posible itong pumasok ng ating area responsibility. And we're not ruling out the possibility na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. But by the time, tuloy na itong nakalabas ng ating air responsibility si Nando, kapag nag-start namang mag-develop or intensify itong sama ng panahon sa ating area of responsibility. Antabayanan din po ang update patungkol sa low pressure na ipapalob naman natin sa ating public weather forecast na ini-issue twice a day, 4 a.m. and 4 p.m. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.